May sumaksak sa akin, sir. Mark! Dumudugo ang gilid ko, sir. Sir, may paparating sa likod mo. Sir! Sir! Adrian! Matagal ka na naming hinihintay! Sir, bakit parang kilala ka nila? Ani! May punto ba sa buhay nyo na ninais mong ipaglaban ang katarungan? Na kahit alam mong mapanganib ay hindi ka umatras? Na kahit wala kang kakampi, lumalaban ka pa rin? Pero paano kung sa bawat laban mo ay may bahagi ng pagkatao mo ang nawawala? Kung may sagot ka sa mga katanungang yan, pakisagot naman sa comment section at matutuwa akong basahin lahat yan. Kung gusto nyong malaman kung ano ang susunod na nangyari sa amin ni Mark at kung bakit ako kilala ng aswang, pakinggan niyo ang buong kwento ko hanggang sa dulo. Gusto kitang batiin ng isang magandang araw, DJ Yumi. Pati na rin sa lahat ng taga-suporta ng Aswang Radio. Tawagin niyo na lang akong Adrian Velasco. Halos 2 dekada na rin ang nakalipas nang mangyari ito. Naging isang bilyonaryong CEO na ako. Pero manunugis ako ng aswang sa gabi. Marami siguro ang nagtataka sa inyo kung bakit napili ko pa ring tahakin ang landas na yon kahit maayos na ang buhay ko. Nung bata pa lamang ako ay nakatira ako sa probinsya. Simple lang ang pamumuhay ko noon, kasama ang nanay at tatay ko. Masaya kaming 3. Isang araw, pinaslang ng karumal-dumal na nilalang ang mga magulang ko. Niligtas at naitago po ako ng aking ina bago ito matuluyan ng husto ng mga aswang. Hindi ko malilimutan ang pangyayaring yon, DJ Yumi. Wala akong magawa dahil bata pa lamang ako. Kaya nangako ako sa sarili kong babawi ako paglaki ko. Na magiging makapangyarihan ako at maipaghihiganti ko ang mga magulang ko. Dumating nga ang panahong yon. Naging CEO ako ng isang tech company. Sa awa ng Diyos nakamit ko ang mga pangarap ko, pero hindi pa rin ako kontento. May galit pa rin sa puso ko. Gusto kong paslangin ang bawat isa sa kanila. Gusto kong siguraduhin na walang matitira kahit ni isa sa lahi nila. Walang karapat-dapat na mabuhay sa lahi nila. Hanggang may hininga pa ako, sisiguraduhin kong mauubos ang lahi nila. Siya nga po pala, bago ko po sana umpisahan ang kwento ko, naway lahat ng channel bukod ng sa Aswang Radio ay suportahan nyo rin. Nandyan ang kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diary at Miss Amy Aswang Love Stories. Siguradong hindi kayo mauubusan ng kwentong mapakikinggan. Pakisubscribe at pindutin ang like and share button para sa mga mas bagong kwento. Sir Adrian, based sa initial survey, stable naman ang lupa. Pwede na agad simulan ang groundwork. Siguraduhin yung walang sabit. Ayaw kong may aberya sa timeline. Yes sir. Oo nga pala. Nakausap ko na ba ang mga residente rito na ma-relocate? Anong balita? Ay, tungkol dyan sir? Bakit? May problema ba? Hindi po nila tinanggap ang ayuda mo sir. Lahat po sila tumanggi. Ano? Bakit naman? Baka isipin ng media pinabayaan ko lang sila. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanila sir pero ayaw talaga nila. Tinanong ko pa sila kung anong gusto nila. Baka kasi may gusto silang ibang kasunduan pero wala talaga sir. Hindi normal yan. Walang komunidad ang sabay-sabay tatanggi. Imposibleng lahat sila ay ayaw sa pera. Nagtaka nga rin ako sa kanila sir. Pero wala rin po akong magawa. Mga tao nangangailangan sila. Kung hindi nila tinanggap ang inalok ko, may malalim na dahilan yan. May sinabi ba sila? Maliban sa ayaw nilang sagutin ang tanong na yan sir, ay lahat sila ayaw tumingin ng diretso sa akin. May mga bulong lang akong narinig sir. Mark, wala akong panahon sa mga chismis na yan. Hindi sir. May narinig kasi akong nagsabi na ayaw daw nilang mamatay. Ano? Anong akala nila sa akin? Mamamatay tao? Sir, baka guni-guni ko lang po yun. Mark, huwag mo akong pinagdololo ha. Hindi sir. Siguraduhin mong documented lahat ng pagtanggi nila. Ayaw kong balikan tayo dyan. Napailing na lang ako. Marami na akong naging proyekto sa iba't ibang lugar pero ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong reaksyon mula sa mga residente. Sama-sama nilang tinanggihan ang tulong pinansyal ko. Para na sana yun sa kanila at sa perwisyong nadulot ng pagpapatayo ko ng proyekto. Pero sabay-sabay nilang tinanggihan ang alok ko.
Naisip ko na lang na baka ay sinisiraan ako ng mga kakompetensya ko sa mga tao. Kaya gano'n na lang ang pagtanggi nila sa akin. Pero wala naman akong gagawing masama sa kanila. Ang probinsyang ito ay malapit sa mga oportunidad na pwede kong makuha sa pagpapalago ng negosyo. Pinaasikaso ko sa assistant kong si Mark ang pagdokumento sa pangkalahatang pagtanggi ng mga residente sa tulong ko. Ako naman ang mapupuntirya ng publiko at masasabotahin na naman ang imahe ko. Kahit na respetado ako sa industriya at marami ang humahanga sa aking galing sa negosyo, may mga tao rin na binabangga ako. Ngunit sa maduming paraan. Kaya kailangan kong mas maging maingat. Habang nagmamasid ako sa mga manggagawa na abala sa paghuhukay para sa groundwork, tumatakbo palapit sa akin si Mark. Seryoso ang mukha niya at parang may sasabihing importante sa akin. Sir, may kailangan po kayong makita. Ano na naman nangyari, Mark? Sumunod lang po kayo sa akin. Mahalagang makita niyo po ito. Nasaan? Nandito po. Wala na akong inaksayang oras at agad na sinundan si Mark. Dinala niya ako sa hinuhukay bilang bahagi ng construction. Di ko maaninag kung anong gustong ipakita sa akin ni Mark at ng mga manggagawa. May nakita po akong mga workers, sir. Ano na naman yan? Hindi po namin alam kung ano to. Pero parang may inilibing dito. Ano yan? Bakit parang isang lumang kabaong yan? Sir, kanina po, wala naman yan sa survey. Hukayin niyo pa. Baka mga kung anong bagay lang yan, sir. At niluma na ng panahon kaya nabaon sa lupa. Hindi tayo nakakasiguro, Mark. Mas mainam kung hindi mula sa haka-haka ang mga alam natin. Alamin mo kung may dating nakatayo rito. Na-check ko po ang history ng lupang ito. Wala pong anumang construction o anuma po ang itinayo rito noon. Kakaiba ang nahukay sa lupang binili ko. Para itong isang napakalumang kabaong. Malayo ang sementeryo sa lugar na ito at hindi pa natatayuan ng kahit anong gusali. Nakausap ko ang dating may-ari. Hindi rin nila nagamit ng lupang ito kaya napagpasyahan nilang ibenta. Sakto rin naghahanap ako ng tatayuan ng proyekto ko sa lugar na ito kaya nakapagtatakang meron ito ngayon. Sir! Oh, Sir, may ukit po oh, parang simbolo. anong klaseng simbolo yan? Hindi pangkaraniwan, sir. Parang kapag ibebenta mo sa museum, siguradong kikita ka. Tigilan mo ako, Mark. Takpan niyo muna yan. Sir? Sabi ko, takpan niyo muna. Sir, parang may narinig po ako. Imahinasyon mo lang yan. Naririnig din po ng mga nagtatrabaho, sir. Imahinasyon niyo lang yan. Sabihan mo silang bumalik sa pagkatrabaho. At gawin mo na rin lahat ng pinapagawa ko sa'yo. May meeting pa ako. Pinanood ko ang mga manggagawa habang tinatakpan nilang muli ang kakaibang kabaong na yun. Baka kung ano pa ang isipin ng mga taga ron. Probinsya ito. Mabilis kakalat ang anumang balita, totoo man o hindi. Pinili kong baliwalain ang lahat. Sa mundo ko, hindi umiiral ang mga ganong bagay. Lahat may paliwanag, lahat kayang resolbahin. Sanay ako magdesisyon batay sa datos, hindi sa pakiramdam. Kaya itinulak ko sa gilid ng isip ko ang lahat ng kakaibang nangyari. Isang lumang kabaong lang yun. Walang halaga. Walang koneksyon sa kahit ano. Nag-focus ako sa ibang bagay. Marami akong pinagkaabalahan bilang isang CEO ng tech company. Kailangan kong palakasin ang kumpanya sa industriyang ito, lalo na't marami akong kakumpetensya. Bahagi ito ng mga plano ko sa susunod na mga taon. Pinilit kong maging abala. Mga meeting, tawag, desisyon, sunod-sunod. Doon ako sanay. Doon ako mahusay. Mark, natawagan mo na ba ang driver? Babalik tayo sa headquarters. Oo, sir. Paparating na daw si Manong. Medyo mahirap lang ang daan dito papasok kaya natagalan siya. Okay. Oo nga pala, sir. Hindi naman sa kini-question kita pero hindi ka ba lugi dito, sir? Masyadong tahimik dito, halos walang tao. Marami sa industriya ang nag-aagawan sa lugar na to. Pero ako lang ang nagkaroon ng pagkakataong maipasok ang proyekto. Ang lugar na ito ay isang strategic point sa pagpapalago ng high-tech company. Malayo siya sa mga banta. Pero ikaw, sir. Kaya ko sila. Sir, hindi mo ba naririnig ang sabi-sabi rito sa probinsya? May mga aswang daw dito.
Maraming mga insidenteng nangyayari dito sa probinsya na walang makapagpaliwanag. Kahit daw ang mga tao ay walang magawa. Kahit pa nagpatawag sila ng mga pulis. Saan mo naman narinig yan? Narinig ko sa mga nagtatrabaho, sir. Ganyan talaga dito sa probinsya. Maraming mga haka-haka. Mahalaga na hindi ka bumabase sa ganun. Dahil posibleng madistract ka. Nasubukan niyo na po bang tumira sa probinsya? Ang dami mong tanong. Pasensya na po pero... sir, kung may multo man dito, sana naman bayad sila sa overtime. Mark, Joke lang po, sir. Ay, sir! Magandang taghali ho! Ay, baka gusto niyo sumabay kumain, sir. Bumili kami ng pagkain mula sa karinderya. Natikman ko, sir. Ang sarap. mamaya na. May aasikasuhin pa ako sa headquarters. Ay, sayang, sir. Baka maubusan kayo. Sabi nila rito, mabilis daw maubos ang mga luto sa karinderya. May pagkakaabalan pa tayo, Mark. Ay, gusto mo, sir. Bilhan ka namin. Salamat na lang. Pero wala na kaming oras para kumain pa. Sige, sir. Magandang tanghali ulit. Oo nga pala. Saan mo nakalap ang mga usap-usapan tungkol sa mga aswang? Interesado ka pa pala sa ganyan, sir? Uy. Mark, nagtatanong ako. Yan yung mga kumakalat dito na balita, sir. Narinig ko pa lang po sa mga manggagawa na sinabi sa kanila ng mga kapitbahay nila. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga ganyang kwento. Kung pakikinggan mo lahat ng tungkol dyan, ay posibleng wala kang matatapos. Opo. Sir, ayun po oh. Dumating na si Manong driver. Mabuti naman. Kailangan na nating umalis. Kahit ilang taon na ang nakalipas ganun pa rin ang sabi-sabi dito sa probinsya. Lahat tungkol pa rin sa aswang. May bahagi sa akin na naniniwala kay Mark, lalo na dahil sa direktang karanasan ko sa kanila. Ito ang lugar na kung saan nawala ang mga magulang ko. Ang karanasang nagpabago sa buong buhay ko. Ngunit hindi ko hahayaan na pangunahan ng takot ang kumpanya ko. Wala namang kaugnayan itong proyekto ko sa kanila. Tuluyan kaming umalis at bumalik sa syudad. Iniwan ko ang lugar na yon na parang wala lang. Isang ordinaryong araw. Isang ordinaryong inspeksyon. Ganun ko piniling isipin yon. Sa likod ng isip ko, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na tama ang lahat ng desisyon ko, na walang kakaiba, walang dapat ikabahala. Matapos ang ilang oras na biyahe ay nakarating na kami sa syudad. Nagtungo kami sa headquarters ng kumpanya ko kung saan ko pangungunahan ang lahat ng operasyon. Sa loob ng gusaling ito, kontrolado ko ang lahat. Bawat galaw, bawat desisyon may paliwanag. Ayoko ng pagkakamali. Ayoko ng mga duwag na takot sumubok. Agresibong negosyante ako dahil gusto ko ang mas napapalakas ang negosyo at impluwensya ko. Ginagawa ko naman ito sa legal na paraan kahit na marami akong kalaban. Agad akong nagtungo sa opisina ko. Si Mark naman ay nagpunta sa HR para asikasuhin ang mga pinagawa ko sa kanya. Naiwan ako mag-isa sa opisina habang umiinom ng kape na otomatikong nilalagay ng empleyado kapag paparating na ako. Habang humiigop ako ng kape ay hindi maalis sa isip ko ang nahukay sa probinsya. Wala naman akong alam kung ano yun. Hindi ako eksperto sa mga antigo. Manunugis lang ako ng aswang. Ngunit nagtataka ako kung ano ba talaga ang bagay na yun. May mga simbolong hindi ko maintindihan. Naputo lang malalim kong iniisip nang biglang may kumatok sa pintuan. Narinig ko ang boses ni Mark at agad ko naman itong pinapasok. Sir! Bukas yan. Sir, nakausap ko po ang HR. May kumakalat po na issue tungkol sa project site. Anong ibig mong sabihin? May mga residente daw po na ayaw ma-relocate. Gusto talaga nilang manatili doon. Akala ko ba payag sila? Pero ayaw lang nilang tanggapin ang pinansyal na suporta ko. Ano to? Sinasabi ng HR, sir, na magkakaroon kayo ng statement sa publiko tungkol dyan. Totoo to, sir, na may lumipat pero ayaw tanggapin ang pera. Pero may matitigas din. Sir, kahit na sa'yo na nakapangalang lupa. Bilisan mo yung documented na pagtanggi nila sa alok ko. Sasabi tayo dyan. Ako na ang bahala sa ibang nagmamatigas. May problema pa po, sir. Sabihin mo. May mga nawawala pong mga manggagawa na nagtatrabaho sa site. Iniisip po ng publiko na may kinalaman ka doon. Bakit wala akong natanggap na incident report? Ni isa sa inyo walang nagsabi. Na-report na po ang mga incidenting ito sa mga pulis. Pero wala pa po silang lead. Mga? Opo, sir. Sunod-sunod po.
Ilang beses na pala itong nangyari at wala man lang akong report? Pinaglalaroan niyo ba ako? Sir, huwag niyo pong itatapon ang tasa ng kape. Wala kang pakialam. Sir, pasensya na po pero ngayon lang nagbigay ng report ang HR. Hindi ko binabayaran ang mga yan para hindi nila magawa ng tama ang mga trabaho nila. Dali mo sa akin lahat ng incident reports at ibigay mo sa akin ang CCTV footage. Opo, sir. Dali! Ganun na lang ang galit ko dahil sa pagkaantala. Ayoko ng delay sa trabaho. Gusto ko pinapaalam sa akin ang lahat kasi dapat alam ko naman talaga lahat. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Mula sa isang simpleng inspeksyon naging problema na. Hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Mga nawawalang manggagawa, walang malino na paliwanag, at higit sa lahat walang kontrol. Hindi ito ang unang beses na sinubukan akong pabagsakin ang mga kakumpetensya ko. Sanay na ako sa mga ganitong galawan. Paninira, pananakot, sabotahe. Bahagi na yan ng mundong ginagalawan ko. Pero iba to. Walang demand. Walang nangaangkin ng responsibilidad at walang bakas. Mga taong nawawala na lang basta-basta na kahit ang mga otoridad hindi nila matukoy. Pinilit kong hanapan ng lohikal na rason ang lahat. Baka may sindikato. Baka may kakompetensya na gustong sirain ang pangalan ko. May mga taong maduming maglaro. Parang nawawalan ako ng kontrol sa sitwasyon. Hindi pwede to. Dahil kung may dapat mang mangyari, ako ang magtatakda kung paano ito magtatapos. Sir, nandito na po yung mga files at CCTV footage. Ilapag mo dyan sa lamesa. Sir, galing po to sa camera sa site. Medyo may problema lang po eh. Anong klaseng problema? Kayo na lang po ang tumingin. Nagsimula ang footage na parang normal lang. Mga manggagawa, abala sa kani-kanilang gawain. Walang kakaiba. Walang indikasyon ng anumang insidente. May dalawang manggagawa na nag-uusap. Pinapaabot ng isa ang pala sa kasama niya. Eksaktong oras, eksaktong galaw, lahat nasa ayos. Hanggang sa biglang nag-glitch ang CCTV at hindi na namin nakita kung anong sunod na nangyari. Sir, yan po ang sinasabi ko. I-rewind mo. Ito po. Ano yan? Tingnan mo bago mag-glitch. May isang anino. Napansin niyo yan, sir? Pause mo. Sir, hindi malinaw eh. Hindi rin po yung pagkakakuha sa anino. Hindi tugma ang hugis ng aninong yan sa dalawang lalaki sa frame. Sir, parang may gumagalaw sa likod nila. Wala yan. Optical illusion lang yan. Sir, itutuloy ko po sa pag-play. Sir, nawawala po yung kasunod. Ano? Nasaan na? Paano nangyari yun? Parang binura lang yung eksena. Sir, may kakaiba talaga sa lugar na to. May problema yung footage. Yan lang yan. Possible na nakorap ang file. Pero sir, ilang beses na pong nangyari to sa iba pang recordings. Lahat ng kopya, dali mo sa IT. Ipa-analyze mo. Gusto ko ng report, kayo din. Opo, sir. Naiwan ako mag-isa sa opisina, nakatingin sa screen. Pinipilit isipin ang mga nangyari. Ngunit sa pagkakataong yon, may naramdaman akong kakaibang tensyon. Kahit natini ako sa sarili ko na korap lang ang file, na optical illusion lang ang anino, na shadow o glitch lang ang nakita ko sa CCTV, may bahagi sa akin na hindi kumbinsido. Nakatingin ako sa screen, pinipilit alisin ang pakiramdam ng pagkakaalimpungatan. Ngunit bawat segundo ng static parang nag-iiwan ng bakas sa utak ko. Hindi malinaw, hindi buo pero sapat na para kabahan ako. Ang isang worker na tila normal lang sa frame, bigla na lang nawawala. Pinipilit kong gawa ng explanation sa utak ko ang mga nangyayari ngunit sa puso ko, alam ko may mali rito. May puwang sa realidad na hindi ko maipaliwanag. Napagtanto kong hindi ito basta-bastang pagkawala lang. Maraming kailangang bigyan ng sagot. Dapat maresolbo ko ito sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng marami pang mawala. Sir, may nagtanong po sa site. Isang journalist na pangalan Lara. Sir, nais po niyang makapanayam katungkol sa proyekto. Journalist? Ano? Saan niya nakuha ang impormasyon? Bakit ngayon lang? Sir, hindi ko po alam, pero ayaw po niyang magpahuli sa deadline. Sinasabi niya po na
may kontrobersiya daw po sa proyekto at baka gusto niya pong isulat sa newspaper o i-upload sa online. Mark, ano ba yan? Bakit hindi mo agad sinasabi sa akin? Hindi ko hahayaan na may sino man, lalo na ang isang mamamahayag, ang magdikta sa kwento ng kumpanya ko. Naintindihan mo ba? Opo, sir. Pasensya na po. Akala ko po, baka masyado po kayo Walang excuse. Ang trabaho mo ay ipaalam sa akin agad ang lahat ng posibleng panganib, lalo na kung may media na nakatingin. Kung may gustong imbestigahan, ako ang unang makakaalam. Unang-una, hindi pwedeng may makalabas na balita nang wala man lang akong kaalaman. Naintindihan mo? Opo, sir. Agad po namin ayusin. At Mark, huwag mong hayaang ma-intimidate ka ng sino mang journalist. Kung may gusto siyang itanong, sasagutin natin sa tamang paraan. Hindi ako duwag. Wala rin tayong inaatrasan. Naintindihan mo ba yan? Opo, sir. Naintindihan ko po. Sa kabila ng galit ko kay Mark, alam ko na kailangan kong makipag-ugnayan sa kanya. Isa itong bahagi ng negosyo, ngunit may parte sa akin na hindi makalimot sa probinsya, sa kabaong, sa simpolo. Kaya alam kong hindi ito magiging ordinaryong panayam. Bumalik ako sa pag-iimbestiga sa mga nawawalang manggagawa. Habang pinagmamasdan ko ang mga CCTV footage, may kumatok sa pintuan ng opisina ko. Hindi karaniwang pagbisita ang uri ng katok na may kasamang determinasyon. Sir Adrian Velasco, ako po si Lares Santos. Journalist po ako mula sa The Metro Chronicle. Journalist? Bakit kanila pinapasok dito? Nag-request po ako ng interview sa inyo. Ikaw ang sinasabi nilang pupunta rito? Opo, sir. Para saan naman ang pagpunta mo rito? Kayo mga taga-media talaga. Ilang beses na akong nadawi sa mga kwento nyo. Pasensya na po, sir. Kailangan ko lang po sana ng ilang minuto ng oras ninyo para sa isang panayam tungkol sa proyekto sa probinsya. Maraming kontrobersiyang kumakalat sa publiko at gusto ko pong makuha ang inyong panig. Kontrobersiya? Sa proyekto ko? Opo, sir. May mga tanong tungkol sa relocation ng mga residente at ayon sa ulat, may ilang manggagawa rin na nawala sa site. Naiintindihan ko pong abala kayo, pero mahalaga pong masagot ang mga ito para sa publiko. Sige, pumasok ka. Maraming salamat po, sir. 5 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Makakatulong po ang magiging mga sagot niyo. Magsimula ka na. Kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi lamang siya mamamahayag na naghahanap ng eksklusibong balita. May kutob ako na parang alam niya ang hindi ko pa ibinubunyag. Ang uri ng interes na kumikilos sa pagitan ng katotohanan at lihim. Huminga ako ng malalim at pinapasok ang journalist. Habang umuupo siya sa harap ko, hawak ang notebook at recorder. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng propesyon niya at ng mundo ko. Ako ang CEO. Kontrolado ko ang lahat. Ngunit may mga bagay sa probinsya, sa proyekto na hindi ko pa ganap na naiintindihan. Habang siya sa isang simpleng pagtatanong, nagdala ng liwanag sa mga patong-patong na misteryo. Sir Adrian, salamat po sa 5 minutong ito. Gusto ko lang pong itanong, may mga ulat po kasi tungkol sa mga nawawalang manggagawa sa inyong project site sa probinsya. Nawawala? Anong ibig mong sabihin? Sunod-sunod pong pagkawala ng ilang empleyado. At kahit sinuri ang CCTV footage, sabi ng HR, nagiglitch ito. Walang malinaw na paliwanag. Naintindihan ko ang trabaho mo, Miss Santos. Pero ang site na yun ay malayo, isolated. Maraming factor ang pwedeng magdulot ng delays o pagkaalis ng magagawa. Hindi nangangahulugan na may kinalaman ako sa kanilang pagkawala. Opo, naiintindihan ko po, sir. Pero may isa pang bagay po na napag-uusapan sa probinsya. Ano yun? Ang mga insidente at mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang. Tahimik akong huminga. Ang mga salitang yun ay parang dating bantas sa alaala ko. Bata pa lamang ako nang mawala ang mga magulang ko dahil sa nilalang na yun. Ngunit hindi ko hahayaan na maapektuhan nito ang aking kumpanya. Hindi sa harap ng mamamahayag. Mga sabi-sabi sa probinsya, Miss Santos? Madalas exaggeration o panakot lang sa mga tao. Journalist ka, kaya dapat alam mo ang kahalaga ng fact-checking bago ka mag-conclude. With all due respect, sir, alam ko ang trabaho ko. At hindi naman ho ako basta na lang pumunta rito. Kung alam kong walang mali. Ang ilan po sa mga manggagawa ay nakakita rin ng kakaiba kagaya ng mga tunog, mga anino,
Mga bagay na hindi maipaliwanag. Kung maaari lang po, gusto ko sanang malaman ang pananaw niyo tungkol doon. Miss Santos, maayos naman ang lahat sa site. Pero naiintindihan ko ang pangangailangan ng media na may makuhang balita. Pwede kang mag-obserba pero tandaan mo lang na limitado ang oras na ibibigay ko sa'yo. At hindi lahat ng sinasabi sa probinsya ay totoo. Salamat po, sir. Sisikapin kong maunawaan ang sitwasyon bago gumawa ng anumang konklusyon. Sana nga, yan ang gawin mo, Miss Santos. Habang umalis siya, alam kong hindi ito matatapos sa 5 minutong panayam. Ang kuryosidad niya, ang determinasyon niya ay hindi basta-basta. Yung dating niya sa akin ay para bang hinahamon niya ako. Hindi lang bilang CEO, kundi bilang taong may lihim na alam tungkol sa mga nilalang na yon. Ayon sa mga taga-media, at alam yun ng karamihan sa kanila. Pero kakaiba ang isang to. Matapang siya. Nararamdaman kong hindi siya basta-basta. Parang may alam siya tungkol sa akin. Parang hindi lang ang issue tungkol sa site ang gusto niyang malaman mula sa akin. Binaling ko na lang ang atensyon ko sa ibang mahahalagang bagay na kailangan kong asikasuhin. Bigla kong naalala ang mga dokumentong binigay sa akin ni Mark kasabay ng pagbigay niya sa akin ng CCTV footage. Binuksan ko ito isa-isa. Maraming tao na ang humawak sa lupang yon base sa mga dokumento ngunit walang nagtagal. May mga pangalan ng dating may-ari, mga negosyante, mga pamilya. May isang kumpanya pa na sinubukang magtayo ng resort doon mahigit 10 taon ang nakalilipas. Pero hindi rin natuloy. Bigla na lang nilang binebenta ang lupa. Walang malinaw na dahilan kung bakit. At parang pinagpapasa lang nila ang lupaing yun. Ngunit may isang papeles na kumuha ng atensyon ko. Isang apelidong pamilyar sa akin. Mark, halika nga rito. Ano po yan, sir? Tingnan mo ang pangalang to. May isang nagmamayari dati ng lupa na kaapilyado ko. Oo nga, sir. Velasco rin ang apelido niya. Ay, napakaluma ng dokumentong to. Nabura na ang pangalan. Bigyan mo ko ng bagong kopya nito. Sir, wala na pong ibang kopya ng dokumentong ito. Galing po to mismo sa probinsya. Ibig mong sabihin, iisang kopya lang to? Opo, sir. Nasa records po ng munisipyo pero karamihan po ng files nila ron. Luma na. May mga nawawala na rin po. Nawawala? Opo, sir. Parang hindi raw po kumpleto ang history ng lupang yon. Binalikan ko ang dokumento. Pinagmasdan ko ang kupas na tinta. Ang halos maburang pangalan ngunit malinaw pa rin ang apelido. Velasco. Napakabigat ng pakiramdam na dala nito. Hindi ito simpleng coincidence. Hindi pwedeng basta na lang may kapangalan ko ang nagmamay-ari ng lupang yon lalo na sa ganitong klaseng lugar. Alamin mo kung sino yung Velasco na yan. Gusto ko ng buong detalye. Pamilya, records, kahit anong koneksyon. Opo, sir. Pero... Ano na naman? Sir, kung luma na po yung record na yan, baka wala na rin pong buhay na pwedeng tanungin. Kung walang buhay, hanapin mo kung saan sila inilibing. Sir... Gawin mo na lang ang trabaho mo, Mark. Opo, sir. Hindi ko na binaliwala ang nararamdaman ko. Sanay ako sa dilim. Sanay ako sa presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. May koneksyon ng lupang yun sa akin. At kung may isang taong pwedeng makasagot sa mga tanong ko, isa lang ang pumapasok sa isip ko. Isang pangalan na matagal ko nang iniiwasan. Magdalena, Ang tagal mong hindi nagparamdam, Adrian. kailangan ko ng sagot. Base sa toon ng boses mo, mukhang mabigat yan. Ano bang tanong mo? May lupa akong binili sa probinsya. May nahukay ang mga trabador ko doon. Isang kabaong na may simbolo. Ikaw pala ang bumili ng lupang yon. Kalat na kalat dito na may negosyanteng bumili ng lupang dapat hinayaan na lang. May nakita akong pangalan sa isang dokumento na konektado sa lupang yon. Anong pangalan? Velasco. Hindi mo dapat hinanap yan. I need answers. Ngayon. Hindi lahat ng sagot ay dapat malaman, Adrian. Kaya kung ako sa'yo, Huwag mo akong paikutin. Ano ang koneksyon ko sa lupang yon? hindi ang tanong ay kung may connection ka.
kundi kung gaano kalalim. Ano ang nasa ilalim ng lupang yon? Hindi ano, kundi kanino. Anong ibig mong sabihin? Dumito ka, Adrian, kung gusto mong malaman ang katotohanan. Hindi sapat ang pagtatanong lang. Magdalena, huwag mong inaaksaya ang oras ko. Pumunta ka dito sa akin para malaman ang katotohanan, hindi ba? Wala akong panahon sa kung anumang pag-aantala ang gusto mo. Gusto ko ng kasagutan, Magdalena. Hindi lahat ng sagot makukuha mo agad. Pero kaya nga ako pumunta dito eh. Dahil alam ko may nalalaman ka. Manatili ka dito sa probinsya pansamantala at malalaman mo. Matagal ko nang iniwan ang buhay ko dito sa probinsya. Negosyo lang ang pakay ko rito. Kung saan ka masaya, Adi. Ikinuyom ko ang kamao ko. Yun ang palayaw ng matagal ko nang inilibing. Ang palayaw ng batang hindi na dapat inuungkat pa. Si Magdalena lang at ang namayapa kong mga magulang ang nakakaalam ng palayaw na yan. Na kahit ako hindi ko na ginagamit o pinakilala sa iba. Isang palayaw na hanggang ngayon ay nagdudulot ng kirot sa puso ng batang matagal ng patay. Hindi ko na malahin na napahigpit ang hawak ko sa doorknob. Para bang sa isang iglap bumigat ang paligid. Ang hangin na kanina ay malamig lang, ngayon tila nanunuot na sa buto. Huwag mo akong tawagin sa pangalan yan. Bakit? Dahil ba iyon ang huling pangalan na narinig mo bago sila nawala? Magdalena. O sige, para magkaroon ka ng konting idea. Hindi lupa ang nabili mo, kundi pugad. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka pa rin nakakaalala. Wala akong dapat maalala. Sigurado ka? Ano ba ang dapat kong maalala kung tungkol sa lupa ang gusto kong malaman? Hindi lang kabaong ang nahukay mo, Adi. Oh. May ginising ka. Sa mga sandaling yon, kakaiba ang naramdaman ko. Umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ko. Parang paulit-ulit na katok na ayaw tumigil. Sa unang pagkakataon, hindi ko agad nagawang kontrahin ang sinabi niya. Hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil may bahagi sa akin na tila nakakakilala sa takot na yon. Sir, pasensya na po talaga. Bakit? Ano ba nangyari? Sinubukan ko pong pigilan yung journalist. Anong pinagsasabi mo? Magandang umaga, Mr. Velasco. Ito sir, sorry po pero sinabihan ko po siya na hindi kayo pwedeng makita kapag walang appointment. Nandito na ako, hindi na kailangan ng appointment. Miss, may proseso tayo. Hayaan mo na, Mark. Iwan mo muna kami. Pero 2 minuto, Mark. sige po sir, maiwan ko na kayo. Ikaw na naman. Mabilis lang to, kung papayag ka. Hindi ako pumayag dati. Pero nagpumilit ka. I suppose ganun din ang gagawin mo ngayon. Hindi naman kita tinatanong kung papayag ka. Nag-iimporma lang ako. May nawawala sa site mo, hindi lang isa. Narinig ko na yan. May investigasyon na. At ang CCTV? Nagi-glitch lang. Kung may punto ka, sabihin mo na. May ipinadala sa akin galing sa site mo. Kinuha ko ang cellphone upang tignan ang tinutukoy niya. Isang larawan ng nahukay na parang libingan ang nasa cellphone niya. May kakaibang simbolo rin ito katulad ng nakita sa lupang pagtatayuan ng proyekto ko. Ito mismo ang eksaktong nakita roon. Napatingin ako sa kanya. Nagtataka ako kung paano niya nakuha ang litratong ito. Eksklusibo ito sa mga nandoon lamang. Saan mo nakuha to? Yun ang gusto kong malaman. Hindi ka basta-basta nakakakuha ng ganito kung wala kang pinapasok. At ikaw, anong pinapasok mo sa lupang yun? Mag-ingat ka sa mga tanong mo. At ikaw, mag-ingat ka sa mga itinatago mo. Kasi kung ano man yan, lumalabas na. Hindi lang tutungkol sa negosyo mo, Adrian. May mas malalim pa rito. At alam kong nararamdaman mo rin. Tapos na ang 2 minuto mo. Hindi pa tayo tapos. Tapos na para sa akin. Kaya maaari ka nang umalis. Naiinis ako sa pangihimasok niya. Wala pa rin akong ideya kung saan niya nakuha ang litratong yun. Wala na siya nagawa dahil hindi rin ako nagpatinag. Binawi niya ang cellphone sa akin at tumalikod.
Lumabas na siya sa pintuan at nagpatuloy sa pag-alis. Kung matigas siya, mas magmamatigas ako. Hindi ako papayag na makokontrol ako ng sino man. Alam kong para sa kanya at ng publiko, masama akong tao. Pero alam ko naman na wala akong ginawa. Ako ang pinupunterya ng mga maling akusasyon na yan. Sir, may problema po tayo. Maraming empleyado ang nag-resign sa site. Sabi nila, hindi na nila kaya. Gumawa ka ng listahan. Ilan na ang umalis? 15 tao, sir. Sa loob lang ng isang araw lang. Anong sinasabi nila? Hindi nila maipaliwanag, sir. Pero sabi nila, parang may nagbabantay sa lupang yon. Bakit napakalaking issue sa kanila ang lupang yan? Di ba sa inyo rin po? May dating nagmay-ari na kaapelyido nyo? Mag-ingat ka sa dila mo, Mark. Baka huling araw mo na rin sa trabaho mo. Ah, sir naman. Ongoing pa rin po ang pag-iimbestiga ko dyan. Mabuti naman. Para hindi lang haka-haka ang nakukuha mo sa tabi-tabi. May nakita ako. Lara? Sa gabi? Ano na naman to? Sinong nagsabong pwede kang pumasok dito? Ang CCTV. Yung footage may pattern. Saan ka nakakuha ng kopya ng CCTV? Kanino ka ba kumukuha niyan? Imposible. Sa security office lang nagmumula ang CCTV footage. Kahit ako nga lang may controlled access. Parang may ritual na nangyayari sa lupa. Ritual? Anong ibig mong sabihin? Hindi basta-basta. Hindi lang isang anino. Parang may gumagalaw na hindi makitang tao. At may parang mga marka sa lupa. Isang simbolo na parang Filipino folk symbols. Sir, sigurado po ba kayo na papayagan natin siyang pumunta sa site? Wala siyang idea. At hindi lang yon. May mga nagkukwento ring taga-probinsya na ang lupa bawal puntahan daw tuwing gabi. May mga kwento tungkol sa mga naglalaho na parang bula. Kailangan nating pumunta doon ngayon din, bago pa lumala. Kung totoo yung mga nakikita ko sa CCTV at narinig sa mga taga-probinsya, baka may makuha tayong sagot bago pa tuluyang mawala. Hindi. Hindi pa. Sir, pero kung lalala na po, Hindi. Hindi ito ang tamang panahon para dyan. Lara, umuwi ka na lang. Hindi kita papayagang pumunta sa site. Sir, hindi mo naiintindihan. Kailangan nating makita kung ano nangyayari. Hindi. Wala kang alam sa mga bagay na hinahawakan namin. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Umalis ka na. Pero wag kang magtataka kung may mangyari sa inyo doon. Matigas ang loob ko. Hindi ko siya hinayaang sumama. Hindi ko kayang ipahamak ang isa pang inosenteng tao sa dilim na ito. Pero sa gabi ring yun, pumunta ako sa site nang walang kasama. Di ko pinaalam kahit kanino pati sa mga gwardya. Ang paligid ay tahimik. Maliban sa malamig na hangin na humahaplos sa balat ko at mga anino ng punong kumakalabit sa buwan. Habang nililibot ko ang lupang yon, may narinig akong yapak sa likuran ko. Tahimik. Sunod-sunod. Na para bang sinusukat ang bawat hakbang ko. Hinawakan ko ang kutsilyo at kinasa ang baril na bitbit ko. Ang tunog ay nagbago. Hindi pang karaniwan. Isang tinig. Mababa. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang demonyo. At doon ko nalaman kung sino ang sumusunod sa akin. Ang matagal ko nang tinutugis. Ang dahilan ng pagkawala ng pamilya ko. Ang kadiliman na nagtataboy sa mga manggagawa. Nananakot at nag-aalis ng sino mang makakakita sa site. Ito'y hindi tao. Isa itong kampo ng kadiliman. Matagal ng lihim sa mata ng lahat. Magpakita ka! Hindi ako takot sa mga tulad nyo. Matagal ko nang pinapaslang ang hayop na lahi nyo. Totoo nga. Lumabas kayo. Labanan nyo ako. Hindi yung nagtatago kayo dyan. Kung inaakala nyo aatrasan ko kayo, nagkakamali kayo. Mali kayo ng binangga. Sa isang iglap na paslang ko ito. Hindi ko inaasahan pero sa pagkatalo nito, naunawaan ko ang lahat. Ang misteryosong pagkawala ng manggagawa ay hindi sino man ang pumapaslang o nagtataboy sa kanila. Ang kampo ng kadiliman ang gumagawa nito sa pamamagitan ng takot at anino. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat. Magpapatuloy sana ako sa paglalakad sa paligid nang may narinig na naman ako. Agad kong kinasa ang baril ko bilang paghahanda at mas sinawakan ko ng mahigpit ang kutsilyong dala ko. May narinig akong yabag muli. Ito'y malapit, mabilis, parang sumusunod sa bawat hakbang ko. Ang hangin malamig na tila may buhay.
Tila may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Lumabas ka! Alam kong nariyan ka. Labanan mo ako! Napakarami niyong pinatay. Sinisira niyo ang mga buhay ng mga tao. Bakit hindi niyo ako kayang harapin ngayon na magkaalaman na? Lumabas ka na dyan! Hinawakan ko ng mahigpit ang kutsilyo at kinasa ang baril, pero ang hangin parang nagbago. Ang anino ay mabilis na dumapo sa akin. Matagal ko nang hinahabol ang kadiliman na to. Para sa pamilya ko at para sa lahat ng nawawala. Hindi kita hayaang makapanira pa ng iba! Tanggapin mo ang galit ko! Uubusin ko kayo! Kahit yun na ang huling gagawin ko sa mundong to! Yan nga! Harapin mo ako! Huling sandali mo na to! Tumalon ng nilalang sa akin. Kinapa ko, tinulak ko gamit ang kutsilyo. Ramdam ko ang balat nitong malamig. Bawat galaw ko, bawat tira. May tunog ng halakhak akong naririnig. Hindi ako natatakot sa'yo! Tatapusin na kita! Mas mabuting wala na akong oras sa aksayin pa! Pagbabayaran mo na ang lahat ng kasamaan mo! Walang pipigil sa mga plano ko! Kahit na ang mga halimaw na tulad nyo! Pumutok ang baril ko. Natumba siya pero hindi natapos. Ang halimaw ay muling bumangon. Tumalon ako at sinugod siya. Matagal ko nang nilalabanan ng dilim. At hindi ako titigil hanggang sa wala ka nang magawa. Hindi mo ako kaya! Napaslang din kita. Mga hayop kayo. Pinapatay at tinatabo nyo ang mga tao rito. Tahimik ng paligid. Wala na sigurong kasama ang hayop na to. Ito siguro ang tinutukoy ni Magdalena na pugad. Hindi lang to basta lupa. Pugad ka ng mga demonyo. Bakit sa lahat ng lupa sa mundong to, ito pa talaga? Sa gabing yun, naglakad ako sa dilim. Nag-iisa. Ngunit mas malinaw na ang direksyon. Ang lupang ito, ang pugad ng kadiliman ay nandito na sa aking kamay. Pero alam ko sa puso ko, ang laban sa kadiliman ay hindi nagtatapos sa isang gabi lamang. Adi! Sinong nandyan? Adi, sa wakas! Magpakita ka! Huwag kang duwag! Adi, ikaw nga! Paano mo nalaman ang pangalang yan? Sinubaybayan kitang lumaki. May mga mahihinang yapak akong narinig mula sa likuran. Lumingon ako at walang nakita. Ang palayaw na yon, walang ibang nakakaalam nun. Si Magdalena lang at ang yumao kong mga magulang. Hindi ako nito inatake. At para bang sinusuri lang niya ako, sinusubok. Hindi ako umatras. Hindi ako takot. Magpakita ka! Bumalik ka na! Sa wakas! Kung sino ka man, magpakita ka! Adi, hindi mo pa alam. Kung gusto mo ng laban, makukuha mo ngayon din! Adi, matagal na kitang hinahanap. Dito ka matatapos! Hindi tayo magkalaban. Wala akong kakamping halimaw! Hindi dapat kami ang kinakalaban mo. Kayo lang naman ang halimaw dito! Tumalon ito mula sa dilim. Ang bilis at lakas na hindi normal. Para bang ang gabi ang nagpapalakas sa kanya. Ipinagtanggol ko ang sarili ko. Bawat suntok, sipa, bawat putok ng baril ay may kasamang galit na matagal ko ay tinatago. Ang bawat galaw ko ay memorya ng pagkawala ng pamilya ko. Ng bawat manggagawang natakot at nawala sa sight. Sa isang iglap, nang bumigay ang nilalang sa harap ko, ramdam ko ang katahimikan na parang hininga ng lupa. Ang kampon ng kadiliman ay napaslang ko na. Pagkatapos ng laban, nilakad ko ang paligid. Paawis at dugo sa kamay. At ramdam ko pa rin ang malamig na hangin sa balat ko. Sa pag-ikot ko sa dulo ng site, may nakita akong anino sa gilid. Maliit at nagmamadali. Ano ba, bata? Lumayo ka! Adrian, Lara? Ikaw pala yan. Anong nangyari sa'yo?
Wala. Naglalakad lang. Bakit bugtoy ang mata mo at umiiyak? Teka, ba't may bitbit kang mga bagahe? Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Saan ka pupunta? Anong nangyari sa'yo? Naglayas ako. Hindi ko na matiis. Wala nang sumusuporta sa akin. Lahat sa akin na lang iniaasa. Nabuntis ang isa sa 2 pinapaaral kong kapatid. Pinapaaral ko siya, sir. Halos ako na lang ang gumagawa para sa pamilya ko. Mas pinili ng nanay ko na pumanig sa kanya. Parang lahat ng responsibilidad, lahat ng pagkukulang nakasalalay sa akin. Akong tumayong padre di pamilya nang sumama yung tatay ko sa kabit niya. Ako nagpapa-hospital sa nanay kong may sakit. Nagpapaaral din ako sa mga kapatid ko. Wala na akong oras at panahon para sa sarili. Parang humihinga na lang ako para buhayin ng iba. Tapos ito lang ang matatanggap ko. Pagod na ako. Lara, hindi mo to kailangang haraping mag-isa. Wala na akong masasandalan dati pa. Mag-isa talaga ako. Halika, umalis na tayo rito. Saan mo ako dadalhin? Mas maganda kung manatili ka sa bahay ko. May mainit na pagkain at makakapagpahinga ka ng maayos. Alam mo naman siguro ikaw ang pinupuntiri ako. Oo, nainis ako sa inyong taga-media. Pero naintindihan kita bilang tao, kahit ayoko sa trabaho mo. Halika na. Magiging maayos ka doon. Pwede ka naman doon pansamantala. Hanggang sa maging maayos ka na. Salamat. Pero gagawin ko pa rin ang trabaho ko. Gawin mo lang. Haharapin ko yan lahat. Halika na. Hindi ko na kaya. Humawak ka sa akin. Huwag kang titingin sa paligid. Lalakad tayo ng diretso sa kotse. Dinala ko siya sa kotse ko. Tahimik at kitang-kita ko ang pagod at takot sa mga mata niya. Kinuha ko ang gamit niya at nilagay yon sa likod ng kotse para mas komportable siya. Hindi niya sinabi ang lahat, pero sapat na ang mga luha at malalim na hininga niya para maunawaan ko ang bigat ng dalang pasanin niya. Habang nagmamaneho, pansin ko ang mga mata niya na patuloy na umiiyak at ang katawan niya na tila halos mabiyak sa bigat ng lahat ng responsibilidad. Ngunit kahit ganon, may tapang sa kanya. Isang tapang na alam kong bihira sa mga nakatatanda. Dumating kami sa harap ng bahay ko. Inakay ko siya sa loob. Inilagay ang mga gamit niya sa isang sulok at tiniyak na may makakain siya. Pinanood ko siya habang humihinga ng mabagal, habang unti-unting nawawala ang puwersa ng luha sa kanyang mata. Ngunit sa isip ko, alam kong hindi pa tapos ang gabi. Sa site ng aking proyekto, may mga anino pa rin nagmamasid. At darating ang oras na kailangan kong bumalik, nag-iisa, upang harapin ang dilim na nananatiling nagbabantay. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Nag-aayos ako ng ilang dokumento nang marinig ko ang ilang malakas na katok sa pinto. Aba, sino ba tong kumakatok sa ganitong oras? Sir, nandito po ako. Sir, bakit parang may tao dito? Oo Mark. Umupo ka muna. Ano to, sir? Sino siya? Hello. Oh, wait. Hindi. Hindi to pwede, sir. Bakit nasa bahay niyo ang journalist? Pansamantala lang siya dito. Magtiyaka ka muna para masanay ka sa eksena. Sir, may kasalanan ba ako sa universe na ganito ang tanawin ko sa umaga? Gusto mo ba ng tsa o kape? Kailangan ko pong malaman kung bakit nasa bahay niyo siya. Ano bang nangyari kagabi? Ito ba ay hostage situation o secret witness protection program? Hindi naman sa gusto ko. Naglayas ako kagabi. Wala akong mapuntahan. Parang nagbabahay-bahayan lang kayong dalawa? CEO at journalist? Wow! Iniisip ko pa lang, ang ganda ng tandem. Mark, baka gusto mo ng baril para sa sarili mo. Tumahimik ka. Marunong ka palang gumamit niyan, sir. Ito talagang si Sir O. Nung nakaraang gigil na gigil ka dyan. Pero ngayon nasa isang one sweet home na kayo. Ang mahalaga, ligtas ang babae. Tapos, Babae? Uy, gentleman ka na, sir. Saka pansamantala lang, ha? CEO at journalist? Same roof? Oh, I see how it is. Nagkakakulay na ang umaga natin. Hindi naman. Hindi naman? Aba,
tinitingnan ko lang ha. Parang may spark dyan, oh. CEO? Mark, tumahimik ka na. Tama. CEO mode. Pero di ba, halatang may kilig factor dito. Pwede ba akong kumuha ng popcorn? Oh, walang ganon. Mahabang istorya. Sige, Lara. Sabihin mo. Ang buhay ko sa bahay ay sobrang bigat. Nabuntis ang nakababata kong kapatid. Pinapaaral ko siya. Halos lahat ng problema sa pamilya sa akin na lang nakasalalay. Pagod at galit na galit ako. Tapos imbes na kampihan ako ng nanay ko, pinili niyang pumanig sa kapatid ko. Dahil doon naglayas ako kagabi, bitbit ang mga gamit ko. At hindi ko na kayang bumalik pa. Aba. Parang telenovela na naman to. CEO, journalist, family drama. Ang ganda ng love story natin dito ah. Sinong nagsabing safe zone lang ang bahay nyo? Mukhang love nest pala. Dito ka muna. Ligtas ka sa akin. Oh, sir. May pagka knight in shining armored mode ka na pala. Wow, nakakaingit ah. Parang gusto ko na rin makita ang next episode ng morning drama na to. Ang pag-ibig nga naman. Ipagawa ko kaya sa meat ang baril na tinatago ko. Ay hala, si sir naman hindi mabiro. Happy living sa'yo, Lara. Talaga? May baril ka? Kailan ka pa natutong gumamit ng baril, sir? Simula noong naging assistant kita. Ay, sir, ito naman oh, biro lang. Hindi naman kayo madala sa biro. Habang nagbibiro si Mark, napansin ko si Lara na dahan-dahang humihinga ng mas maayos. Dahil sa gulo at katarantaduhan ng umaga na dahil kay Mark, ay pansamantalang nawala ang pag-aalala ko sa nangyayari sa site. Iniwan muna namin si Lara sa bahay ko. Nagtungo na kami ni Mark sa site upang suriin ito. Pagdating ko doon ay abala na ang lahat sa pagpapatayo ng proyekto ko, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Sinusuri ko ang lupa. Hindi talaga mapagkakamalang may nangyayaring karumal-dumal dito. Normal lang ang lahat. Ang mga manggagawa ay abala sa trabaho nila. Lahat may ginagawa. Sir, marami pong nag-resign sa site. 15 tao sa loob ng isang araw nung nagdaan. Ngayong 30. Ang sabi pa nila ay parang may nagbabantay sa lupa. Hindi nila matyak kung tao o hindi. Anong sabi ng mga autoridad? Ng mga pulis? Wala po silang makuhang lead kaya isinara na lang nila ang kaso. Parang ganito rin noong nangyari sa pamilya ko. Mga tao walang pakialam sa buhay ng iba. Walang ginawa para sa mga nasawing manggagawa. Wala silang malasakit. Sir, pwede po bang ipaliwanag natin ng mabuti bago lumala ang sitwasyon? Mark, naiintindihan mo ba? Hindi lang to trabaho. Ito ay hustisya. At kung may naglalaro sa lupaing to, gagawin ko ang lahat para maitama to. Opo, pero baka delikado po kung personal yung susuriin ang site ng mag-isa. Huwag mo akong alalahanin, Mark. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Galit na galit ako sa pagsara nila sa kaso. Hindi lang ako ang magiging sentro ng kritisismo sa publiko. Hindi rin mabibigyan ng hustisya ang mga nasawi at nawala. Naiinis ako sa maagang pagsuko ng pulisya sa kasong ito. Binigyan ko ng mga dapat gawin si Mark at umalis muna ito sa tabi ko. Nilibot ko muna ang site upang obserbahan ang mga pangyayari. Habang iniikot ko ang paligid, may napansin ako matandang babae na nakatayo sa gilid ng landas. Nakatingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at hindi ito natinag sa presensya ko. Magdalena, anong ginagawa mo rito? Sinabihan na kita. Hindi ito lupa. Pugad ito. Iniistorbo mo ang mga nakatira rito. Alam ko na kung ano ang tinutukoy mo. Nakita ng sarili kong mga mata. Ano ang ugnayan ko sa lupang to? Bakit tinawag ako ng aswang dito gamit ang palayaw ko? Nakakausap mo na sila. Mukhang lumalabas na nga. Anong pinagsasabi mo, Magdalena? Diretsuhin mo ako. Adi, makinig ka. May mga nilalang, may anino, at may kasaysayan na matagal nang nakabaon dito. Ang pugad ay hindi basta pugad. Ang pugad ay nagbabantay. Nagbabantay?
Sino? Ano ang gagawin ko? Wala akong masabi pa. Kailangan mong maranasan mismo at maramdaman. Ang pugad ay hindi matatawaran. Huwag kang matakot. Ngunit huwag mo ring maliitin ang dilim. Kung may bantay man dito, ipakita mo na ngayon. Ade, sinusubok ka nila. Ang palayaw mo ang nagbukas ng pinto sa kanila. Hindi ako natatakot. Kung kailangan nilang maranasan ang lakas ko, ipapakita ko. Wala akong makukuha kay Magdalena ngayon, kaya umalis lang ako at iniwan siya. Nanatiling matalim ang pagtingin niya sa akin, pero tinalikuran ko pa rin siya. Malinaw naman na may alam siya, ngunit mas pinili niyang ilihim sa akin dahil gusto niyang ako mismo ang makaranas o makaalam. Nakita ko si Mark na papalapit sa akin. Kita sa kanyang mukha na nababalot ito ng pagtataka. Sir, sino yun? May kakilala ka rito? Wala. Matanda lang yon. Sir, may record na ako sa isa sa mga nagmamayari ng lupa to dati. Yung kaapelyedo nyo? Talaga? Sino? Ito, sir. Nandyan lahat ng records niya. Salamat, Mark. May sagot na rin tayo. Hindi ako sigurado kung kilala nyo pero Mariano Velasco ang pangalan. Nandyan sa ikalawang pahina, sir. Ano? Kinumpirma ko sa munisipyo. Bakit, sir? Kilala niyo po? Yan ang tatay kong yumao. Sir, wala po akong idea. Ang mahalaga ngayon, alam ko na ang koneksyon sa lupain ito. Ito ay personal masyado para maipaliwanag sa iba. Opo, sir, pero parang may kakaiba sa mga dokumento, sa records. May pangalan na nag-uugnay sa inyo. At may ibang misteryo tungkol sa lupang ito. Hindi po ba delikato? Delikado? Oo. Pero hindi ito trabaho para sa ordinaryong tao, Mark. Hindi lang ito usapin ng lupa o kontrata o negosyo. Ito ay usapin ng hustisya. At kung may nagtatangka na sirain ang lugar na to, kailangan kong malaman. Kailangan kong aksyonan bago pa masira ang buhay ng iba. Sir, naintindihan ko po. Pero baka pwede rin nating tawagan ng pulis o magdala ng backup. May mga tao na nagrereklamo. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang mga hinahing nila. Mark, naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi pwede to sa ordinaryong paraan. Ang mga nawawalang tao, ang mga nasawi, ay para bang walang gumawa. Para bang lahat ng may malasakit, wala. Ganito rin ang nangyari sa pamilya ko. Ginawa nilang katawa-tawa. Ginamit na parang ordinaryong aksidente lang. Hindi ako makakalimot sa mga yon. Sir, naintindihan ko po. Pero baka mas mabuti kung may kasama po kayo dito. Hindi po safe na mag-isa. Ngayon, ikaw lang muna ang mananatili sa gilid ng site. Ikaw ang may dokumento. Ikaw ang may records. Ang trabaho mo lang, siguraduhin maayos ang lahat ng impormasyon. Ako ang bahala sa lupang ito. Sir, oo sir, pero hindi po ba baka may mangyari? Wala. Basta sundin mo ang sinabi ko. Ang kailangan mo lang, Mark, ay ang mag-ingat at magtala ng tama. Huwag kang makialam sa kung ano ang nangyayari sa loob ng lupang to. Naintindihan mo ba? Opo sir, naintindihan ko po. Habang nag-uusap kami ni Mark, isang sasakyan ang tumigil sa harapan namin. Nagtinginan kami ni Mark dahil alam namin kung kaninong sasakyan ito. Iniluwaan nito ang isang matandang lalaki na matagal nang bumabangga sa akin, si Governor Ramon Hernandez. Matagal na itong lumalapit sa akin upang itigil ko ang plano kong ipatayo ang proyekto ko sa lupang ito. Halos lahat ng tao ay pinipigilan ako. Alam ko na mismo kung ano ang nasa lupang ito. Kung kaya gano'n na lang ang takot ng mga naninirahan dito. Ngunit nang hindi ko maintindihan, bakit pati gobyerno pinipigilan ako? Minsan naiisip ko na baka alam din nila, lalo na itong si Governor Hernandez. Anong ginagawa ni Gov. Hernandez dito, sir? Ano pa ba? Aalukin na naman ako nito ng malaking halaga para itigil ko to. Legal mo naman itong nakuha. Bakit pa siya nangingialam? Madumi ang laro ng politika, Mark. Yan ang realidad sa bansang to. Mr. Adrian Velasco, mukhang hindi ka pa rin natututo. Gov. Hernandez, mukhang hindi ka pa rin napapagod.
Good afternoon po, Governor. Ikaw ang assistant niya. Mabuti. Sana marunong kang makinig sa nakakataas sa'yo. Opo. Huling beses na kitang kakausapin ng maayos, Mr. Velasco. Itigil mo na ang proyekto mo. Hindi ka mananalo sa laban na to. Laban? Akala ko ba negosyo lang to, Governor? Hindi lahat ng lupa ay dapat galawin, Adrian. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Kung ganon, bakit hindi mo sabihin kung ano talaga ang problema? Bakit mo pinipilit itigil to? Hindi lahat ng katotohanan para sa'yo. Sir, parang hindi na po normal to. Manahimik ka na lang. Nag-alok na ako sa'yo dati. Malaki. Mas malaki pa ang kaya kong ibigay ngayon. Lumayo ka lang sa lupang to. Hindi ako nabibili. Hindi kita binibili, Adrian. Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay ng matagal. Governor, lumaban ka ng malinis. Tsaka mas mayaman pa ako sa'yo, di ba? Huwag kang masyadong magyabang, Mr. Velasco. Hindi na dadala sa langit ang pera. Alam mo kung anong nasa ilalim ng lupang to, hindi ba? Mas alam ko kaysa sa iniisip mo. Sir, ano pong ibig sabihin niya? Isipin mo ang reputasyon mo, Adrian. Nasa balita ka na. Sakim na negosyante, mamamatay tao, magnanakaw ng lupa. Ikaw ang may gawa nun. Patunay lang na mabilis kumilos ang gobyerno kapag kinakailangan. Kasama rin ba sa trabaho ng gobyerno ang makialam sa personal na negosyo ng iba? Huling babala na to, Adrian. Umalis ka habang kaya mo pa. Hindi para sa'yo to. Sir, ano po yun? Parang may iba siyang ibig sabihin. Tama ka, Mark. Hindi siya nagsasalita bilang politiko, kundi bilang isang taong may tinatago. Habang papalayo ang sasakyan, mas lalo akong nakaramdam na hindi lang ang mga aswang sa lupa ang kalaban ko, kundi pati ang mga nakaupo sa kapangyarihan. At sa laban na ito, wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Natapos ang araw ko na hindi lang pagod at mga problema, kundi pati na rin ang mga tao na humaharang sa mga plano. Ano man ang ipinta na larawan ng media sa akin, alam ko ang katotohanan. Hindi ako ang tunay na kalaban ng mga tao. Ang kalaban nila ay ang iniluklok nila sa pwesto. Umuwi ako sa bahay ko. Wala akong nadatnan na tao maliban na lang sa mga kasambahay. Wala rin si Lara. Di pa siguro siya nakakauwi galing sa trabaho niya. Kumalabang sikmura ko. Naalala kong hindi pala ako kumain buong araw kaya kumuha ko na makakain sa ref. Dahil sa gutom ko halos nakain ko lahat na tila kaya ng tiyan kong ipasok lahat ng nakikita kong pwedeng makain. Isang karne ang nasa ref. Luto siguro ito ng mga kasambahay ko dahil napakasarap. Adrian? Dumating ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Anong ginagawa mo? Bakit ka kumakain ng karning hilaw? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hilaw yung karning inunguya mo, may mga dugo pa oh. Akala ko luto na to. Adrian, hilaw yan. Hindi ko napansin. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa ba ganyan? Hindi. Pagdating ko lang, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi normal yan, Adrian. Hindi ka ba marunong tumukoy ng hilaw? Napakayaman mo naman talaga para pumunta ng kusina. Ano bang nangyayari sa akin? Gutom lang siguro to. Hindi ka ba nandidiri? Akala ko luto. Ang sarap kasi nito eh. Paano naging masarap yan, Adrian? Hilaw, may dugo pa. Tinitigan ko ang hilaw na karne na dumudugo sa kamay ko. Hindi ko naintindihan ang sarili ko. Masarap siya at ayokong tigilan. Kitang-kita ko na ngayon na hilaw talaga tong hawak ko. Na hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi ko gustong tumigil. Pero wala akong nagawa. Binalik ko sa ref ang karneng kinain ko. Alam ko nagtataka si Lara sa nakita niya. Baka ito sa mukha niya at sa paraan ng pagkunot ng kanyang noo. Hayaan mo na. Hindi ako nag-aayos ng pagkain dito kaya di ako sigurado. Marunong ako magluto. Gusto mong ipagluto kita? Hindi ako gutom. Gutom na gutom ka nga pagdating ko rito. Busog na ako. Ang bilis mo namang mabusog. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ilang beses ko bang sasabihin na ayos lang ako? Adrian, hindi normal yon.
Kahit sinong tao malalasahan agad kung hilaw ang kinakain nila. At hindi nila magugustuhan. I mean, pagod lang ako. Marami lang iniisip. Oo, kita naman eh. Pero Adrian, mag-iingat ka. Sa ano? Hindi ko alam. Pero simula nang pumunta ka sa site, may nagbago sa'yo. Hindi ako sumagot dahil alam kong tama siya. At mas nakakatakot dahil alam kong hindi lang siya ang nakakapansin. Hindi ako nakatulog nung gabi yun. Nakapikit ang mata ko pero gising ang diwa ko. Sir, bad news. Anong nangyari? Pumunta po ako ng munisipyo para i-request ang ibang dokumento na gusto niyong hingin. Pero ayaw i-release ng mga taga ron. Ano? Bakit daw? Bawal daw po eh. Legal ako may-ari ng lupa. May karapatan ako makita ang records. May utos na raw po mula sa taas. Kanino? Tinanong ko po pero hindi raw nila pwedeng sabihin. Ganun lang kabilis yun? Isang utos at mawawala na lahat ng katotohanan? May nakausap din ako, sir. Hindi siya pumayag na magpakilala pero Diretsuhin mo, Mark. may mga pamilya na raw na binayaran para manahimik. Yung iba tinakot. At yung iba, bigla na lang umalis ng bayan. O pinawala. At sir, may narinig pa ako. Ang sabi, konektado raw ang opisina ng gobernador sa pagkawala ng mga dokumento. Hindi na nakakagulat. Gabi na nang bumalik ako sa site. Hindi para mag-imbestiga kundi para humarap. Madumi kung maglaro ang mga nakaupo sa pwesto. Kaya kailangan ako mismo ang gumawa ng paraan upang harapin ang lahat ng ito. Lumabas kayo! Alam kong hindi lang politika ang kalaban ko. Adi, nagbalik ka. Matapang ka para sa isang tao. O baka hindi ka na tao. Alam ko na ang ginagawa nyo. Ginagamit nyo ang gobyerno para itago ang mga krimen nyo. Krimen. Tinatawag mo bang krimen ang pangangalaga sa pugad? Pangangalaga? Pinapatay nyo ang mga taong matinoon na nagtatrabaho rito. Sila ang lumapit. Sila ang nanggulo. Kung ganon, mali ang napili nyong kalaban. Sumugod sila. At sa pagkakataong yun, hindi ako umatras. May kakaiba sa katawan ko. Mas mabilis. Mas malakas. Naglaban kaming dalawa. Hindi na ako umatras at pinatulan ko ang bawat banta at paglapit niya. Habang naglalaban kaming dalawa, bigla na lang ito nagsalita. Iba ka. Kaya ka pala hinayan. Iba talaga ako. Kasi wala akong pakialam sa binabangga ko. Basta't binabangga rin ako nito. Nagkakamali ka ng pagkaintindi, Adi. Bakit nyo ako kilala? Ang nakapagtataka ay bakit hindi mo kami kilala. Bigla na lang silang nawala. Iniwan nila ako na mas marami akong tanong kaysa sagot. Pero may isang bagay ako sigurado. Ang laban na to, hindi lang laban ng tao laban sa aswang, kundi laban ng isang bagay na nasa gitna. Kung ano man yun, yan ang dapat ko pang alamin. Pagod ang katawan ko, pero mas pagod ang isip ko. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa katotohanang unti-unting lumalabas. Lalong bumibigat habang tumatagal. Mas marami akong nalalaman, ngunit dumarami rin ang mga tanong ko. Nagtungo ako sa bahay na parang giniba at winasak. Hindi dahil sa nangyari sa akin, kundi dahil sa nangyayari sa paligid ko. Naabutan ko si Lara na nasa bahay na pala. Adrian? Ikaw ba yan? Oo, Ang tagal mo. Kumusta sa site? magulo. Mas magulo kaysa sa iniisip natin. Dahil sa mga nawawalang tao? O dahil sa gobyerno? Pareho. Mas malala pa. Sige, sabihin mo. May cover-up. May mga dokumentong nawawala. May mga pamilya na binayaran para manahimik. Alam ko. Ano? Adrian, journalist ako. Hindi to bago. Pero iba to. Paano mo nasabi? Kasi coordinated. Hindi lang isang opisina, hindi lang isang tao. Parang buong sistemang gumagalaw para itago to. Gov. Hernandez.
Siya nga rin ang nasa isip ko. Direkta niya akong pinatigil kanina. Nag-offer ulit ng pera? Mas malaki. Classic. Kapag hindi ka mabili, sisiraan ka. Ginagawa na nila. Oo. Nakita ko yung balita. Bilyonaryong ganid. Pumatay ng manggagawa. Umaalipusta sa mahihirap. Galit ako, Lara. Hindi dahil sa akin, kundi dahil ginagamit nila yung mga namatay para protekta ng sarili nila. Kapag nasa posisyon ng aabuso, kapag may tinatago, mas malaki ang kwento. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Eto na, Hindi kita pipilitin. Delikado to. Adrian, naglayas ako. Naalala mo? Wala na akong babalikan. Might as well, sumabog na ako sa tamang dahilan. Hindi ka talaga marunong umatras, no? Ikaw din. Kaya nga tayo nagkakilala. Anong plano mo? Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Simulan natin sa mga nawawalang dokumento at sa mga taong binayaran. Kaya ko yan. May mga contacts pa ako sa munisipyo at media. Kaya pala ang dami mong alam, ha? Pinahirapan ako sa pagkuha ng mga dokumentong kailangan ko, kahit may karapatan ako. Tapos ikaw may koneksyon. Kaya nga ayaw mo sa akin eh. Pero Adrian, kapag sinimulan natin to, wala nang atrasan. Kailanman, hindi ako umatras sa laban, Lara. Kung ganon, kailangan nating kumilos agad. Ano ang una mong target? Yung mga dokumentong nawala. Walang dokumentong basta nawawala, Adrian. May nagtatago niyan. At sino? Ngayon, munisipyo. Pero kung mas malalim pa, opisina ng gobernador. Hindi basta-basta yon. Hindi rin ako basta-basta. Nakapasok na ako sa mas mahirap kesa dyan. Hindi ka pupuntang mag-isa. Ha? Kung gagalaw ka, kasama ako. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Hindi kita pinagkakatiwalaan. Pero hindi rin kita pababayaan. Ang gulo mo. Pero parang hindi ka lang galit, Adrian. Parang may iba ka pang iniisip. Trabaho lang to. Hindi ka ganito kanina. May nangyari sa site. Hindi raw to basta lupa. Pugad daw. Superstitions? Akala ko rin. Hanggang sa may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Ano ba talagang nakita mo? Sapat na yung alam mo. Focus tayo sa ebidensya. Okay, fine. Pero kapag may tinatago ka, makakasama yan sa plano natin. Sa unang pagkakataon, hindi lang ako nag-iisa sa laban na to. Pero mas lalo ako nababahala. Dahil kung gaano ako kalalim sa problemang to, posibleng madawat ko rin siya pababa. Bilib ako sa determinasyon ni Lara. Sa una, ayoko talaga sa pangingialam niya kahit alam kong bahagi ito ng trabaho niya. Pero ngayon, hindi ko inaasahan na magsasama kami sa misyong ito. Gusto kong sabihin ang mga bagay na ako lang ang nakakaalam. Gusto kong ilabas lahat. Pero hindi pa pwede. Mahirap ipaliwanag. Lalo na ngayon na marami pa akong mga tanong. Biglang kumalampag ang doorbell. Akala ko ordinaryong bisita lang pero nang buksan ni Lara, nasinagan ko ang isang pamilyar na muka. Governor? Anong ginagawa mo rito? Magandang gabi, Miss Santos. Hindi ko inaasahang ikaw ang magbubukas ng pinto. Bakit andito ka, Governor? Napadaan lang ako bilang pangungumusta. Kasama mo pala ang journalist na ito. Hindi mo ba naiisip kung paano niya masisira ang pangalan mo? Nagawa na niya yan sa akin. Kaya mag-iingat ka, Mr. Velasco. Wala ka ng pakialam. Hindi tayo close para pumunta ka mismo sa bahay ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Governor. Ang ilabas ang katotohanan, kahit sino man ang ayaw nun. Matapang ka na babae, Miss Santos. Parang si Mr. Velasco lang. Kung wala ka ng ibang pakay, Governor, makakaalis ka na. Alam mo na, Adrian. Iwasan mo na ang gulo. Itigil mo na ang proyekto mo sa lupang to. Hindi. Hindi ko pwedeng itigil. Alam mo kung gaano kalaki ang pwede kong ibigay. Lumayo ka lang sa lupang ito. Walang masisira. Hindi ako nabibili. At wala rin akong balak sumuko sa katotohanan. Lumayo ka kung wala ka ng pakay. Hindi mo naintindihan, Adrian. Hindi ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan ng sino? Hindi sa mga tao kundi para sa inyo? Pinapatay nyo ang kredibilidad ko. Pinapalitan ang istorya sa media at sinisikil ang mga pamilya ng mga nasawi para maprotektahan ang sarili nyo. Adrian, huwag mo na siyang patulan. Sumusobra na tong lalaking to eh. Hindi itong paraan. Makinig ka sa babae, Adrian. Hindi ako basta babae lang. Umalis ka na. Ngayon din.
Kung yan ang desisyon nyo, binalaan na kita, Mr. Velasco. Habang papalayo ang sasakyan ni Governor Hernandez, ramdam ko ang bigat ng banta niya. Hindi lang siya ang gumagalaw para hadlangan ng proyekto. Mga tao sa ilalim niya, mga tauhan ng gobyerno at baka pati ang ilang alyado niya sa site. Nakabante rin sa bawat hakbang namin. Alam mo, Lara, hindi lang to laban sa lupa o sa pera. Ito ay laban sa sistema mismo. Kung gaano kalalim ang korupsyon at panlilinlang, doon din tayo papasok. Kaya nga nandito tayo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, walang makakaalam ng katotohanan. Wala. Wala na dapat tayong aksaying oras. Kung hindi tayo kikilos ngayon, malamang mas magiging malala ang sitwasyon. Buti nagkakasundo tayo sa hangarin. Yan din ang pinaglalaban ko sa mahabang panahon. Kung ganon, wala na tayong dapat hintayin pa. Bigla ko nabasag ang vase mula sa mesa. Pupulutin ko na lang sana ito nang bigla siyang nasugatan. Nataranta si Lara nang makita ang dugo sa kamay ko. Ay, pasensya na. Pupulutin ko lang. Hala, Adrian, nasugatan ka. Pumunta tayo sa kusina. Linisin natin ang sugat mo ng tubig. Ayos lang to. Ano ba, dumudugo pa oh? Ayos na ba? Bakit ganon? Naghilom ng sugat mo? Ano? Paano nangyari yon? Tingnan mo. Oh, ang hirap paniwalaan. Imposible. Hindi mo ba ito napapansin sa sarili mo? Masyado akong abala sa mga bagay-bagay. Sa gabing yun habang tinitingnan namin ang sugat na agad naghilom, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Hindi lang ang gobyerno at ang mga politiko ang kalaban ko, kundi may puwersa rin hindi maipaliwanag na nagbabantay sa bawat kilos ko. Alam kong hindi basta ang aksidente na nangyari. Isang paalala na ang laban na ito ay mas malalim, mas mapanganib, at mas mahiwaga kaysa sa iniisip namin. Hinayaan ko si Lara na gawin ang dapat niyang gawin para sa plano namin. Pagsapit ng umaga, pumunta ako sa site nang hindi kasama si Mark. May iba akong pinagawa sa kanya. Pinuntahan ko mismo ang isang lumang bahay sa probinsya. Ang dating bahay namin kung saan nasawi ang mga magulang ko. Abandonado, maalikabok. Hindi lang ito basta niluma lang ng panahon. Hawak nito ang alaala ng batang matagal ko nang tinalikuran sa loob ko. Abandonado ang bahay. Maalikabok, sirang-sira at tila pinipigilan ng panahon na makalimot sa mga pangyayaring nangyari dito. Ngunit habang pumasok ako, ramdam ko ang bigat ng nakaraan. Dati kaming nakatira dito bago sinapit ng mga magulang ko ang karumal-dumal na pangyayari. Ang bawat sulok ay puno ng alaala. Nakita ko ang mga lumang litrato ng aking ama kasama ang mga taong hindi ko kilala. At may mga anting-anting na nang hawakan ko, nagdulot ng sakit sa aking balat. Parang may ipinagbabawal na enerhiya. Aray! Bakit masakit ang mga anting-anting na to sa balat? Sino itong mga taong kasama ni tatay? Hindi ko pa to nakita man noon pa. Mukhang kailangan kong kunin ang mga litratong to. Anong klaseng anting-anting to? Bakit parang sinusunog ako? Mukhang nakuha ko na ang mga kailangan kong malaman. Kailangan ko nang lumabas dito. Dumalaw ka dito, Adrian. Meron lang akong tiningnan. Mabuting nagsisimula ka ng tuklasin kung sino ka talaga. Kung tinutukoy mo ang dati kong pagiging probinsyano, Adi, hindi ka ordinaryong tao. anong ibig mong sabihin? Kilala ko ang iyong ama. Kabisado ko ang iyong dugo. Adi, ang dugo mo ay hindi basta-basta. Galing ito sa lahi ng mga aswang. Isang lahi na matagal nang nagbabantay sa lupang ito. Aswang? Anong ibig mong sabihin? Tatay ko? Ako? Hindi pinatay ang pamilya mo, Adrian. Ang ama mo ay bahagi ng lahi na hinihigop ng lipunan. Sinisikil ng mga makapangyarihan. Habang ang ina mo ay isang hamak na ordinaryong tao lamang. Ang nangyayari sa kanila, parte ng plano para itago ang katotohanan.
Ibig mong sabihin, naging target sila? Dahil sa kung sino kami? Oo. At ngayon, ikaw ang susunod na haharap sa tukso ng kapangyarihan. Hindi lang ng gobyerno at mga politiko, kundi ng puwersa sa lupa mismo. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili? Dahil sa dugo mo, sa kakayahang namamana mo mula sa tatay mo. Kapangyarihang hindi mo pa lubos na naiintindihan. Ang lupang binili mo ay pugad na binabantayan nila sa site. Alam nila ang palayaw mo. At ngayon, nararamdaman nila ang lakas mo. Ang pugad, ang site, ang lahat ng mga nawawala. May koneksyon lahat ng ito sa dugo ko? Kailangan mong tanggapin ang iyong pinagmulan. Kung hindi mo gagawin, mas mapanganib ito hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng prinoprotektahan mo. Ang laban mo sa gobyerno, sa Hernandez, sa mga naabuso, maliit lang yon kumpara sa laban mo. Laban sa mga anino ng iyong lahi. Hindi ko alam kung handa na ako. Handa ka na. Ramdam ko yon sa dugo mo. Ngunit kailangan mong matutong gamitin ang lakas na ito. Dapat mong protektahan ang mga inosente at ang lupaing ito. Tandaan mo, Ade, hindi lahat ng kaaway ay makikita. Ngunit bawat galaw mo, bawat hakbang mo, sinusubaybayan ka. Bahagi ako ng lahing kinamumuhian at pinapaslang ko. Anong pinagkaiba ko sa kanila? Lumalaban ka sa katarungan. Hindi ka masama dahil may lahi ka ring aswang. Hindi ang pinagmula ng isang tao o nino man ang nagpapasama sa kanya, kundi ang ginagawa nito mismo. Habang tinitignan ko ang lumang bahay, ramdam ko ang bigat at init sa dugo ko. Hindi lang ito laban para sa katotohanan sa media o laban sa mga politiko. Ito ay laban na mas malalim, mas madilim at mas personal kaysa sa anumang naisip ko. At ngayon unti-unti kong nararamdaman ang puwersa na magbubukas sa akin. Isang puwersa na matagal nang nakabaon sa aking dugo, na naghihintay na gamitin. Naiintindihan ko na ang mabilis na paghilom ng sugat ko, ang walang malay kong pagkasarap sa karne, at ang sakit na naramdaman ko nang dumampi sa balat ko ang anting-anting, ay hindi lamang isang coincidence o misteryo. Ito'y dahil sa kung sino ako. Adrian, kailangan natin pag-usapan ang nangyayari. Halos lahat ng dokumento at medical records mo, hindi matukoy ng mga doktor. Ang blood type mo, wala sa sistema nila. Halos lahat ng lab results mo, misteryoso. Ano? Paano mo nakuha yan? Nag-imbestiga ako. Hindi ko basta iniiwan ang bagay na kahina-hinala. At hindi lang yan. May narinig akong mga sabi-sabi tungkol sa aswang. Ang iba puro alamat. Pero kung iisipin mo nangyari sa sugat mo at sa karne, Anong gusto mong sabihin, Lara? wala naman. Pero may insidenteng kalat sa probinsya ngayon. May pamilyang nasawi raw dahil sa aswang. 20 taon ang nakalipas. Sinalakay daw ng aswang ang pamilyang ito sa simpleng tahanan nila sa probinsya. Nakita nilang bangkay na mag-asawa. Pero yung katawan ng nag-iisa nilang anak na lalaki, wala. Hindi nahanap. Saan mo naman yan nakalap? May ebidensya ba yan? Nasa harapan ko ngayon ang ebidensya. Wala akong nasagot sa nalaman niya. Alam na niya ang nakaraan ko. Pero alam na ng Larang kausap ko ngayon ang nakaraang pilit kong tinataboy. Nagulat ako nang bigla siya naglabas ng baril at kinasa ito. Agad niyang tinutok sa akin. Hindi ako natinag. Nanatili akong kalmado. Wala akong takot na naramdaman dahil dahas at baril ang buhay ko. Lara, baka gusto mong ibaba yan. Buti nag-iiwan ka ng baril sa kung saan-saan dito sa bahay mo. Hindi naman sa wala akong utang na loob, Adrian. Pero ano ka ba talaga? Ang bilyonaryong CEO na binabangga ng lahat, pero kailanman hindi natinag. Hindi ka nga sakim, pero ang yabang mo. Lara, hindi ako ang kalaban mo rito. Talaga?
Bakit ang dami mong sikreto? Dahil buong buhay ko, lumalaban ako mag-isa. Naintindihan mo ako, Lara. Alam ko. Dahil ikaw mismo, naging breadwinner ng pamilya mo. Sa'yo iniasa lahat. Pero wala kang maasahan kahit ni isa sa tinataguyod mo. Sino ka ba talaga? Kilala ako ng lahat. Siguradong masasagot mo yan. Maling tanong. Ano ka ba talaga? Hindi mo magugustuhan ang sagot. Handa ako kung ano man yan. Nanunugis ako ng aswang. Buong buhay ko. Pinapaslan ko ang lahi nila. Lumaki ako sa dugo at dahas, Lara. Kaya kung akala mo matatakot mo ako sa baril na yan, nagkakamali ka. Wala naman yung bala eh. Bakit mo nilalagay sa bahay mo kung wala? Dahil alam kong magagamit din to laban sa akin. At yun nga ang ginawa mo. Tinapon ni Lara ang baril nang mapagtanto niyang walang silbi ito. Ngunit kumuha siya ng kutsilyo mula sa bulsa niya. Akala ko gagamitin niya laban sa akin pero nagkamali ako. Manunugis ka ng aswang buong buhay mo. Pero bahagi ka ng lahing buong buhay mong kinamumuhian. Akala mo ba ginusto ko to? Hindi ko tanggap na katulad ako nila. Nakalayo ko sila. Pero alam mo na, Hindi ako sasama o kakampi sa kanila. kaya pala may kakaiba sa'yo ng nakaraan. Hindi ka nga normal. Tao pa rin ako. Sinugatan ni Lara ang pulso niya. Dumanak ang dugo mula dito. Nabuhayan ako, ngunit kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Ang bawat patak ng dugo ay parang sumisigaw sa akin. Nakaramdam ako ng kapangyarihan, ng kakaibang init sa loob ng aking katawan. Tingnan mo, Adrian. Nakakatakam ba? Tumigil ka, Lara. Tingnan mo ng mabuti, Adrian. Gusto mo na ba akong kagatin ngayon? Lumayo ka sa akin. Ang boses mo, nag-iiba na. Huwag mong ipakita sa akin ang sugat mo. Lumayo ka. Hindi nga ikaw ang kalaban ko, Adrian. Pero kailangan mong harapin at tanggapin kung sino ka. Yan ang susi ng katotohanan. Alam ko na kung ano ka, Adrian. Hindi lang dahil sa nangyayari ngayon, kundi dahil matagal na kitang iniimbestigahan. Anong sinasabi mo? Hindi lang ikaw ang may nakaraan na puno ng dugo. 20 taon na ang nakalipas. May pamilyang pinaslang ng mga aswang sa probinsya. Kilala mo yun, hindi ba? Lola at lola ko ang namatay ng gabing yon. Doon nagsimulang lahat para sa akin. Kaya ako naging journalist. Para harapin ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan at ng mga halimaw. Lara, Inilihim ko lang lahat ng to. Pero habang iniimbestigan kong proyekto mo, may nakita kong koneksyon. Ang lupang binili mo, hindi lang basta lupa. Pugad yon, Adrian. Pugad ng lahing pinagmulan mo. bago ko lang nalaman. Dating pagmamay-ari to ng yumao kong ama. Tao ang ina mo, pero ang ama mo, isa sa kanila. Isang aswang na tumalikod sa sarili niyang lahi. At dahil doon, sinalakay sila. Hindi sila basta pinatay. Pinatahimik sila. Tumigil ka na. Alam ng buong baryang kwento. Pero walang nakakaalam ng katotohanan. Tungkol sa batang nakaligtas nung gabing yon. At ikaw yon, Adrian. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Ang katotohanang inilahad niya o ang gutom na unti-unting bumabalot sa akin. Ang dugo niya, ang init nito ay tumatawag sa akin. Lumayo ka. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Hindi ako lalayo. Ayoko nang may mapahamak pa, Lara. Kaya lumayo ka. Hindi mo ako makukumbinse. Hindi kita lalayuan. Dahil kung ikaw ang susi sa lahat ng to, hindi kita iiwan sa sarili mong kadiliman. Hindi ako ang daan. Baka isa pa ako sa problema. Sa harap ko ay hindi lang isang journalist. Isa siyang taong nawalan, tulad ko. Isang taong naghahanap ng katotohanan, kahit pa ang kapalit nito ay sarili niyang buhay. At sa sandaling yon, naintindihan ko na ang labang ito ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng hustisya, kundi sa pagtanggap kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Napagtanto na namin ni Lara ang bigat ng sitwasyon dahil pugad ang lupang yon. Hindi lang ako ang nasa panganib, kundi kaming lahat. Nagtungo kami sa site.
Naabutan namin ang mga manggagawa na patapos na sa trabaho nila. Sir Adrian, buti nandito kayo. May problema po sa excavation. Ano na naman yun? May nahukay po kami. Hindi namin maintindihan. Kuya, sabihin mo kay sir. Ay, sir, hindi po kami sigurado. Pero parang bangkay, sir. Dalhin mo kami sa kung saan man yan. Tingnan niyo sir. Parang buto ng tao pero Sariwa pa yan. check ko lang po yung mga manggagawa. Hindi lang po buto ang nakita nila. May mga simbolo. May ukit sa lupa. Parang ritual. Parang babala. Sige Mark, pakisuri na lang. Yes sir. Hindi yan buto ng patay na sa mahabang panahon. Parang bago pa yun, Adrian. Hindi talaga sila titigil. Hoy! May gumalaw! Ano yon? Umatras kayong lahat! Ngayon na! Sir, Umalis na kayo! Ah, Diyos ko, ano yan? Aswang yan! Totoo nga ang sabi-sabi! Isang nilalang ang umangat mula sa lupa. Hindi tao pero may bakas ng pagiging tao. Maputla ang balat, mahahaba ang kuko at ang mga mata ay gutom. Nagkagulo ang lahat, ngunit nanatili akong kalmado at matalim ang paningin ko sa nilalang na yon. Nagpakita rin sila. Adrian, anong gagawin natin? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Lara. Pero parang may tumutugon sa loob ko. Huwag kang magpapadala, please. Ang katawan ko, parang kusang naghahanda. Hindi para tumakbo kundi para lumaban. Paparating sa atin ang halimaw. Isang saksak lang yan sa akin. Sir Adrian! Adrian! Ang bilis mo! Hindi pang karaniwan. Pwede ka nang tumakbo, Mark. Gusto ko pang mabuhay, sir. Pasensya na. Makikita ka rito, Adrian. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Huwag kang magpapadala sa kanila. Labanan mo, Adrian. Hindi ko alam kung ako pa ba ang kumikilos o ang dugong nasa loob ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako basta tao. Bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga sigaw na ito ay hindi mula sa taong natatakot, kundi sigaw ng mga aswang mula sa ilalim. Tila pa'y nagising na sila at unti-unting umuusbong mula sa lupa. Ano yan? Naririnig mo ba yan? Nandito na sila. Anong gagawin natin? Huwag ka lang humiwalay sa akin. Oh, ang dami nila. Pero bakit hindi nila tayo inaatake? Nakatayo lang sila. Parang maisip ang mga to. Sa wakas, nandito ka na, Adrian. Matagal ka na naming hinintay. Si Governor Hernandez? Kaya pala ha. Nandito ka na rin sa tunay mong tahanan. Kung saan ka talaga nararapat. Kauri mo pala sila. Kaya gigil na gigil kang ipatigil ang mga plano ko sa lupang to. Magkauri rin tayo, Adrian. Hindi ka iba sa amin. Hindi. Adrian, huwag kang makinig sa kanila. Tanggapin mo na. Isa ka sa amin. Nangingitim lang mga ugat mo, Adrian. Huwag kang magpapadala sa kanila. Tumahimik ka, babae! Lara, hindi ko na mapigilan. Biglang sumabog ang lupa. Parang may buhay ang mismong pugad. Bumuka ang lupa sa ilalim ng site at mula rito, umalpas sa mga anino. Mga matang nagliliyab sa dilim. Hindi ko na rin mapigilan ang nararamdaman ko. Pilit kong nilalabanan ito pero kusang lumalabas. Nangingitin ang mga ugat ko. Nag-iiba ang boses at kita ko ang gulat sa mukha ni Lara na bumabakas ngayon nang magsimula ng pumula ang mga mata ko. May lumalabas pa! Ang dami nila! Hawakan mo tong baril at kutsilyo, Lara. Pero ikaw, Alam nating dalawa na may mas malakas pa sa loob ko na namumuo kaysa sa das na to. Adrian, sumusugod ng isang aswang! Ah, sa likod ka lang. Napatay mo siya gamit ang sarili mong bilis at kamay. Lumayo kayo! Wala kang ipinagkaiba sa amin! Tantanan mo kami, Hernandez! Nagsimula akong gumalaw. May kakaibang lakas at bilis ako sa paglaban sa kanila na kailanman hindi ko nakuha o natutunan dati. Isa-isa ko silang pinabagsak na walang gamit na dahas, kundi sarili ko lang mismo.
Pinoprotektahan ko si Lara na nasa likod ko ngayon. Nanginginig siya pero hindi umaatras sa laban. Ang politikong bumabangga sa amin ay isa pala sa lahing ito. Kaya pala ganun na lang ang kagustuhan niyang itigil ko ang proyekto sa lupang ito. Umupo siya sa posisyon kasama ng iba pang aswang para sa personal na interes. Hindi na ito laban para sa kumpanya ko, kundi para sa sarili ko at pangaalipusta nila sa mga tao. Nagbanggaan kami ni Hernandez. Parang nagsalpukan ng dalawang mundo. Ang galit ng isang anak at ang gutom ng dugo ko. Tingnan mo ang sarili mo! Hindi ako katulad mo! Isinilang kang aswang! Mamamatay kang aswang! May dugong tao ako. Kung naging purong aswang man ako, tutulad ako sa ama ko. Tatalikuran ko rin ang lahing nagdadala ng kadiliman sa mundong to. Kinamumuhian mo ang dilim. Ikaw mismo ay bahagi ng kadilimang to! Adrian! Bumalik ka! Lara, asin at bawang ang gamitin mo. Doon sila nasasaktan. Pero masasaktan ka rin yan! Bahala na. Gawin mo na ngayon na. Napapanigilan nila ako! Lumayo kaya! Pumunta ako sa kinaroroonan ni Lara at pinaslang ang mga aswang na lumilibot sa kanya. Kinuha ko ang anting-anting na nakabalot sa bulsa ko at binigay sa kanya. Mahigpit ang pagkakabalot nito upang hindi ako mapaso. Nang mapaslang ko ang mga aswang ay agad kong pinasuot ito sa kanya. Lara, isuot mo ang anting-anting na nakabalot sa telang to. Pero hindi ka na makakalapit sa akin ito. Mas mabuti na. Mas mainam na protektan mo rin ang sarili mo. Hindi lang mula sa kanila, kundi mula na rin sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Makokontrol mong sarili mo. Isuot mo na! Eto, nasuot ko na. Oh, Adrian! Nasaksak ka! Adrian! Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad nila. Maghihilom ng mabilis ang sugat ko. Hindi na dumudugo. Hindi ko kayo uurungan! Tikman nyo ang bawat tama ko! Adrian! Umaatras na sila! Oh, sa susunod, magiging isa ka na rin sa amin, Adi! Bakit ka nga tinawag na Adi? Yan ang palayo ng batang matagal ko nang kinalimutan. Hindi ka na mukhang tao sa anyo mo ngayon. Suotin mo lang yung anting-anting na yan. Hindi kita masasaktan. Naniniwala naman akong hindi mo ako sasaktan. Hindi ako sigurado dyan, Lara. Ngayon ko lang natuklasan ang parting to sa akin. Nagbago lang ang anyo mo, Adrian. Pero hindi ang prinsipyo mo. Kaya tatanggalin ko na tong anting-anting. Huwag. Bakit mo tinapon? Hindi ko kailangan ng anting-anting kapag kasama kita. Kailangan mo pa rin mag-ingat kahit sa akin. Kung kailangan ko mag-ingat mula sa'yo, bakit nasa isang bahay tayo? Hindi ka masama, Adrian. Ang kalahi mo lang, pero hindi ikaw. Pareho lang kayo ng pinagmulan, pero hindi kayo magkatulad. Tahimik na ang paligid, pero hindi ang loob ko. Ang lupa huminto na sa paghinga. Ang mga sigaw na palitan na ng katahimikan, pero hindi ako mapakali. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi sa dugo. Ilang taon kong hinabol ang mga halimaw na tulad nila. Pinaniwala ko ang sarili ko na malinaw ang linya. May mabuti, may masama, may tao at may aswang. Pero sa isang iglap nabura lahat ng yun. Dahil ako ay pareho. Tatakot ako sa mga panahong to. Baka masaktan ko si Lara. Tinapon niya ang anting-anting pero hindi ko pa alam kung anong pwede kong gawin. Hindi ko alam kung makokontrol ko pa ba ang sarili ko tuwing napapaligiran ako ng mga tao. Na mga inosenteng nabubuhay. Iniisip ko si Mark, ang mga empleyado at ang iba pang nakapalibot sa akin. Kung ito ang sumpa ko, gagawin ko itong sandata. Kung halimaw ang tingin nila sa akin, ako ang halimaw na kakalaban sa kanila. Pero isa lang ang malinaw ngayon. Hindi na ako ang dating ako. Hindi na rin sila ang dapat katakutan, kundi ako. Pero ang halimaw ay may pagpipilian pa rin. Pagkatapos ng araw na yon, pinili kong bumalik sa probinsya. Iniwan ko ang lungsod, ang ingay, ang gulo. At bumalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Para tapusin lahat at magsimula ulit. Simple lang ang buhay, tahimik. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang dilim. Iniwan ko na rin ang buhay na nanunugis ng aswang. Hindi dahil natuklasan kong kauri ko sila.
kundi oras na para piliin ko naman ang kagustuhan ko. Ang kapayapaan. Tulong! May aswang! Layon mo ang batang yan! Kuya! Ayos ka lang ba? Maraming salamat po, kuya. Walang anuman. Nasaan ang mga magulang mo? Tumakas po ako. Gusto ko pa po kasi maglaro eh. Gabi na. Hindi ka na dapat lumalabas. Bakit kasing bilis niyo po sila? Parang wala lang po sa inyo nung pinatay niyo. Ang importante, ligtas ka. Huwag kang lalabas tuwing gabi. Umuwi ka na. Yun na ang huling pagkakataon na papaslang ako ng aswang. Hindi dahil pagod na ako, kundi natutunan kong kailangan kong piliin ang bawat laban na tatahakin ko. Kung gusto ko ng mapayapang buhay, hindi lahat ng bagay ay kailangan kong akuin. Bili na kayo! Kwek-kwek! Bagong luto! Masarap tong kwek-kwek ah. Matagal na rin nung nakain ko to, Ale. Magkano to? 25, 5. Pabili po ako ng 10. Eto, iho. Salamat. Sa unang pagkakataon, hindi ko naisip maghanap ng dugo. Sarap ng buhay. Mukhang ayos ka na. Ikaw din. Bumalik ka, may imbestigahan ka ba? Wala na. Dahil alakan na rin namang anggulo makukuha sa akin. Alam mo, hindi ka nagbago. Nagbago ako. Pinili ko lang kung sino ako. Marami pa silang gagalawin. Mas marami pa rin akong poprotektahan. Iniwan mo na talagang pagiging CEO? Hindi. Ang panunugis lang ng aswang. Mukhang pera pa rin talaga. Kailangan ko pa rin yan. Hindi ka na babalik? Umalis lang ako pero hindi ako nawala. Nanatili akong konektado sa mundong iniwan ko. Negosyo, gobyerno, kapangyarihan. Pero ngayon, hindi na para sa sarili ko. Naiintindihan ko. Ikaw pa rin ang CEO na kilala ng lahat. Naging mas payapa lang ang buhay mo. Namimiss ba ako ng media? Hinahangaan ka na nila ngayon. Ano? Nilabas kong katotohanan. Lahat. Maliban na lang sa pagkatao mo at sa mga nilalang na yon. Hindi mo naman kailangang linisin ang pangalan ko. Pero trabaho ko ang ilahad ang totoo. Alam mo, may iniligtas ako na bata mula sa mga aswang 2 araw na ang nakakalipas. Hindi pa rin sila nawawala. Naalala ko ang sarili ko sa batang yun. Natatakot, umiiyak, walang kalaban-laban. Adrian, At doon ko naintindihan kung bakit ako nabuhay. hindi mawawala sa puso mong pagiging manunugis. Kahit anong pagtalikod mo. Dahil hindi mo piniling kadiliman. Kahit bahagi ako nito. Hindi ka bahagi ng anumang hindi mo pinili sa sarili mo. Salamat, Lara. Ikaw, kumusta? Eto, lumalayo pa rin sa pamilya ko. Walang nagbago sa sitwasyon? Gusto ng pamilya kong magsustento ako ulit. Gusto mo? Hindi ko na kaya. Nabaon ako sa utang kakatusto sa pangangailangan nila. Pero ganun pa rin nila akong tratuhin. Magkano ba? Akong bahala. Huwag na, ano ba? Maiiyak ka pa ba sa akin? Huwag na. Hindi naman yan ang pinunta ko dito eh. Pumunta ako dito para kumustahin ka. Ayos naman ako. Mabuti naman. Aalis na pala ako bukas. Saan ka pupunta? May oportunidad ako nakuha sa Australia. Natanggap ako doon bilang journalist pa rin. Oh, congrats. Unang kita ko sa'yo, alam kong di ka umuurong. Huling araw ko na rito sa Pilipinas. Hindi ka na babalik? Parang gano'n na nga. Gusto ko na rin magsimula ulit. Gusto ko para sa sarili ko naman ngayon. Naintindihan ko. Oras na para hindi naman ang pagiging breadwinner ang atupagin mo. Ikaw na mismo. Parang pareho lang tayo ng pinipiling landas ngayon. Parang gano'n na nga. Si Mark pala, kumusta? Siya ang pinapaasikaso ko ron sa lungsod. Nag-report pa rin siya sa akin. Bakit? Na-miss mo siya? Ewan ko sa'yo. Wala kayong pinagkaiba ng assistant mo. Nagbibiro lang. Marunong ka na magbiro ngayon ah. Dati hindi ka makuha sa biro. Masarap ang buhay. Maging maligaya. Yun lang Adrian. Aalis na ako. Salamat. Salamat din. Pati na rin sa paglinis ng pangalan ko. Regalo ko na yun sa'yo. Mag-ingat ka. Ikaw rin. Pinanood ko siyang tumalikod at unti-unting lumakad papalayo. Masaya ako para sa kanya dahil pinili na niya ang sarili niya ngayon. Naintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling. Pareho lang kami.
Magkaiba lang ang kwento ng mga buhay namin. Pinili ko na rin yakapin ang tuluyan ng bagong ikot ng mundo ko. Nanatili ako sa pagtulong sa iba, hindi lang sa paraan ng panunugis ng aswang katulad ng dati, kundi sa paraan ng pagtulong sa mga inaapi na makamit ang hustisya gamit ang impluensya at kapangyarihan na nabuo ko sa lungsod. Naging daan ang kumpanya ko para magsilbi sa mga inaapi habang namumuhay ako ng matiwasay sa lungsod. Unti-unti ko nang tinanggap kung sino ako. Dahil sa mundong puno ng dilim, di mo kailangan maging liwanag. Minsan, sapat na ang pagiging ikaw. Aswang Radio. Isang magandang araw sa lahat ng tagapakinig, lalo na sa mga tutok na tutok ngayon sa Aswang Radio. Ako ang inyong lingkod, si DJ Yumi. Eto na naman tayo sa isang kwento na nagpapatindig na naman ang mga balahibo natin pero siguradong kapupulutan ng aral. Ang kwento ng ating bida na si Adrian, ang isa sa mga patunay na ang pagkilala sa katarungan ay pinipili. Si Adrian ay isang dating bata sa probinsya na namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang butihing mga magulang. Pero isang araw, nagbago ang lahat ng yun nang pinatay ang kanyang mga magulang. Nagbago ang buhay niya simula sa pangyayaring yun. Naging bilyonaryong CEO siya. Pero kahit na nagtagumpay na siya sa buhay, nanunugis pa rin siya ng aswang. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taong naaapi. Si Adrian ay isang makatarungan at maprinsipyong tao. Pero mahirap itong makita dahil matigas at matapang siya. Binabahiran din ng dumi ang pangalan niya sa publiko kaya masama ang tingin sa kanya ng marami. Kay Mark naman ang taas ng pasensya niya sa boss niya ha. Nanatili siyang matapat kay Adrian sa lahat ng oras. Dumating din sa buhay niya si Lara. Eto namang si Lara. Hindi lang isang dedicated na journalist ha. Matapang din ang babaeng ito at may paninindigan. Sa una ayaw ni Adrian sa kanya at duda itong si Lara sa kanya pero dahil pareho sila ng paninindigan, nagkasundo rin sila sa huli. May mga pangyayari sa kwento ni Adrian na makikita natin sa paligid. Pinipigilan si Adrian ng isang politiko, si Governor Hernandez, dahil sa personal na interes nito. Ginamit niya ang posisyon niya sa gobyerno para pigilan si Adrian. Maruming maglaro si Gov. Ano nga bang pwede nating matutunan mula rito? Una, ipaglaban natin ang tama at maging marangal sa bawat kilos natin. Kahit na maraming naninira kay Adrian, di naging madumi ang pagkilos niya at pagharap sa mga ito sa gitna ng kontrobersiyang nauugnay sa kanya. Pangalawa, nasa ating mga kamay kung anong landas ang tatahakin natin. Kahit na alam na ni Adrian na bahagi siya ng lahing kinamumuhian niya, nanatili siyang totoo sa pinaglalaban niya. Hindi ang pinagmulan mo ang makakasama sa'yo, kundi ang mga bagay na ginagawa mo. Kaya para sa inyong lahat, ang aral na mabibigay ko ay simple lang. Piliin natin ang tama kahit anuman ang binubulong sa atin. Desisyon natin kung paano tayo huhubugin ang mga karanasan natin at piliin nating palagi na tahakin ang tamang landas. So bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko marinig ang inyong mga saloobin. Saan kayo nagulat? May mga tao ba sa kwento na nagpaalala sa inyo ng isang pangyayari o nakarelate ba kayo? I-comment nyo ang lahat ng yan sa ibaba. Abangan nyo rin ang susunod nating mga kwento dito pa rin sa Aswang Radio. Muli ako si DJ Yumi na nagsasabing, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio.